So hello guys, good morning and update lang dito sa amin kalagayan dito sa Daet Camarines Norte. So kahapon, kagabi, sobrang lakas ng ulan sa bagyong Christine, and meron kami mga pananim, mga alaga na disgrasya. So ayun, pupuntahan natin ngayon sa farm ano nangyari kasama yung kambal, ano sila mga papa. So ngayon dito sa bahay, medyo humupa na rin yung tubig kasi medyo humina na yung ulan. Pero kita pa yung bakas ng ng lakas ng hangin. Napakita ko po. Yan. Nagkalat yung mga dahon-dahon. Saka dito po yung mga natumbang puno din ng saging sa kabila. Ayan po yung mga tanim natin dito sa bahay, pero pupunta po tayo ngayon doon sa farm para alamin kung ano yung situation doon. Kasi ang dami yatang sobrang lakas ng hangin kagabi. Ang dami sigurong naputol o natumba na puno ng saging or mga ibang pananim doon na pinagsikapan, pinaghirapan. Pero sa isang iglap lang wala. Pero ganun talaga yung panahon, ay hindi natin inasahan. Samahan niyo po kami, pupunta tayo doon. Kakarating lang natin sa farm, and grabe, napakadaming nasira. Ito po, putol-putol na saging. Siguro more than half or 60 to 70% po yung na-damage na pananim. Ito po, papakita ko. Uy, ma-slide pa ako. Ayan. Ito. Baha pa rin dito. Sana walang ihi ng daga. Ay, lala. Ay, dumi ka. Si mama. Basta ma, aga nyo dito Si mama po kakarating lang nila galing Manila. Tulog pa to guys. Oo. Kita pa yung eye bags nyo. Yan sila kambal guys. Ilang manok ang namatay? 5. Pakita nyo nga yung manok. Asa? Kamatay lang Ang bihira. Kamatay lang yan. Kaya pikit. Nalunod Kasi po, ito yung kulungan nila. Opo. Ito yung kulungan nila, tapos itong tubig na to, yan. Ano po kasi yan, sapa. Tapos ngayon lampas tao na yan. Ayan, inabot po dito. Pati itong kubo. Ito yung kubo. So, meron pa dito, delikado. Kung makikita nyo po, ayan, itong puno ng mahogany na to is mabubuwal na. Ginalaw mo kanina, no? Tapos parang nag-uga-uga din siya. Ayan. Maya pupunta natin yung mga saging dun sa dulo. Kasi ang dami ding nasira. Pambira. Tapos dito, may mga fish pond. Fish pond? May mga dito, may mga alaga kaming hito. Tapos, buti na lang hindi umawas, no? Hindi umawas. Kasi itong tubig po nito, mga lang to. Nung paglagay namin ng tubig para sa kanila, hanggang dito lang. Ganyan. Ngayon, halos mapuno na, buti hindi umawas. Kasi makakataka sila. Sabi guys, ayaw kong itulak para makita nyo na umuuga. Pero umuuga po yan kasi pag tinulak ko baka matuluyan na. Ito kasi pag inapakan ko to, ayun, na siya, malambot na. Delikado.
Puputulin to pa, no? Mabagsakan ako eh. Eto guys. Ito yung salarin sa pagpatay dun sa 5 manok ng kambal. Ayan, lampas tao po yan. Kasi po, yung sapa dito is hanggang ano lang siya, hanggang hindi pa lalampas ng tuhod eh. Kapag yung normal normal flow niya, kapag walang bagyo, hindi malakas yung ulan, hindi siya lalampas ng tuhod. Ngayon, lampas tao na po yan. Ito. Wala na din yung mga manok dito. Ang pinaka-safe, itong mga nakakulong. Naka-elevate sila eh. Pero basa sila sa ulan. Dong Henry Vlogs. Kakarating lang po nila galing Manila. Ay, pambihira. Guys, tingnan nyo to. Ito. Hindi naman sinanto nung nung bagyo. Karamihan po dito may puso na at pabunga na sana, kaso ay nangyari. Ganito. Ayan. 60 to 70% ng mga tanim na saging nasira, natumba. Hindi na to hindi na maasahan to. Putol na eh. Ayan guys, oh. Kami po ni Edward kahapon pumunta dito para i-check, and yung mga sa palagay namin na matutumba na, tinukuran po namin ng mga kahoy. Pero ito yung isa. May tukod pa to. Pero wala rin. Sayang yung effort namin, guys. Grabe. Ayan oh. Sila naglalaro. Kasi kahit dito guys, tingnan nyo. Ito, hindi bihira to dito mahain kung abutin ng tubig. Pero sa lakas ba naman ng ulan? Grabe. Ito. Talagang literal na lubog sa baha. Oo, tingnan nyo kasi. Ito guys yun. Hey Joe. Hindi man natumba yung mismong puno, nabalik. Uy! Ang bihira, ang butas. Butas. Grabe yung baha, no? Pwede kasi nga dito maligo. Tubig mismo lang lumapit guys. Minsan pinag-pray kasi natin na sana umulan kasi masyadong mainit ng mga nakaraang panahon. Tapos umulan sana para madiligan yung mga pananim, kaso sobra na to. Overdose na sila sa tubig, tingnan nyo naman. Yung iba po dito may mga puso na magpupunga na sana kasi. Dito dito guys may sayang kaso natumba, may puso na saan. May dyan, may crocodile. May crocodile. Tingnan niyo guys. May crocodile. Sayang. Tapos baka may dyan, anaconda, no? Pambihira. Walang anaconda dito. Hindi, pero Baka dati kasi bayawak. may sawayan dito eh. Bayawak, marami. Tingnan niyo guys, parang bagay. Yan yung may puso. Ito yun oh. Ito yung bunga niya sana oh. Maganda sana yung bunga nito kaso wala. Guys, meron pa ditong mga ampalaya, mga ibang natanim na saging. Hindi ko nakasali kanina pero ito. Wala din nakasurvive. Although meron pero ilan. Ayan. Tapos mga tanim na ampalaya. Wala. Buti yung iba nakatayo pa din. Pero dito banda sa may bandang sapa wala. Lubog sa baha. View. Maganda kapag tabing may katabi na sapa ang taniman kasi hindi mahirap sa tubig. Pero ang downside lang nito is kapag bumagyo, aapaw at aapaw talaga yung tubig. Magsisira nung tanim mo.
Wala eh. Pero salamat sa Panginoon, safe ang bawat isa. Lalo na kami sa bahay. Pa, pakiramdam muna kami saglit, itak. Ano lang, harvest namin yung saging daw. Ha? Hindi natumba? Ah, okay. Ewan ko, sabi ni mama. Baka natumba daw. Grabe. Ah, magkano estimate niya ang isang puno? Ang isang bunga ng ano, ng kada puno? Nasa magkano ang inaabot? Nasa 1,000 din, no? Sa atin, di ba? Oo, ang isang puno, isang bunga, 1,000 pesos yan kapag naibenta. Pag malaki. Pero average, oo, 1K. Mama yung ano. Ito si Papa, pagod pa to eh, wala pa tong tulog. Halata naman sa mukha niya. Oh. Nasa eye bags. Eh, galing pa siya Manila. Mayroon silang seminar doon. Pero diretso sa dito kasi nag-alala din siya sa mga alaga niya. Di ba stranded kayo sa ano? Oo, Ragay. Ragay, saka sa bandang Quezon. Ragay, sakop na ng kampo. Oo. Pero sa Quezon, oo din, di ba? Wala, walang problema. Ah, Hindi madaanan ang isang kailing na to dait. mm, So, nagre-road kami ng Sipupot. mm. Kaya lang, pagdating ng Ragay, may baha din. Ragay po yun yung may ano, baha. So, mga 2 oras din kami doon. Tapos, nakita namin na may tumawid na. Okay na. Nice. Buti naman. Hindi man kami makatulog ng maayos. Naisip kami dito. Kumusta ni si Pong? Kumusta na si Kambal? Kumusta na si Charis? Nag-aalala din kami. Parehas pala tayo nag-aalala. Saka yung mga manok. At saka yung hito. Oo. Ayan, sige. Ay, ate, ganda ng sombrero mo ah. Sponsor niya, no? Tita Edna. Ayan na, guys, oh. Eh, Ate Edna Vlogs. Shoutout po kay Tita Edna. Kaya ayun. Isa lang din pong Buti lang at hindi natumbang. Isa lang din pong update sa lagay ng Daet Camarines Norte ng Bicol is sobrang lala po. Kasi habang nagbabasa po ako ng mga sa newsfeed kagabi. Kasi nag-status po ako na open yung church, yung bahay namin para sa mga gusto mag-evacuate na mga kapwa natin na malapit lang din sana sa bahay, yung gustong lumikas na and need ng temporary na shelter nila. Thank God talaga kasi ayun, sana safe sila. Pero may nakita din akong post, ayan, may nakita din akong post sa FB na pagising nila kasi sobrang kagabi talaga yung pinakamalakas na ulan. Pinakamalakas kasi ngayon medyo humina na, nakapag cellphone na nga tayo sa labas. Kasi kagabi sobrang lakas and dahil sa lakas ng ulan mas mataas yung baha. So paggising daw nila, dumating na yung araw, nagliwanag na. Ang dami nilang nakitang bangkay na palutang-lutang. Ang dami pang mga family na hindi na-rescue sa bubungan, mga karamihan daw matatanda at bata. So, yun po yung nabasa ko. And then, ang dami pa akong nababasa na ganito, help, pa-rescue po kami sa ganitong lugar. And ako, parang feeling ko napaka-helpless ko kasi wala akong gamit, wala akong sapat na gamit para makapag-rescue. So, siguro, yun ang isa sa bilang isang charity. Nasa charity po tayo. Hindi lang dapat sa pagtulong sa mga pangangailangan nila dapat tayo tumutulong, kundi sa mga ganitong oras ng ganitong oras ng pangangailangan nila. And gusto ko talaga, parang sa puso ko yung pag-rescue kagabi, kaso sabi ko baka madamay-damay pa kami. Imbis na makatulong ako sa kanila, pare-parehas kaming madisgrasya kasi wala akong gamit,
walang bangka, walang mga vest. Alam nyo yun, o mga gamit pang rescue. So, yun, pinaka best way na lang din para makatulong sa kanila is ipag-pray sila, di ba? So, ayun. Yun po ang update dito ngayon and napakalala. Worst na bagyo na naranasan ko. I don't know, sa iba siguro mas may matindi pa kayong naranasang bagyo, pero sa aming family, ito po yung pinaka grabe. Kagabi, takot na takot ako kasi sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan. And yun nga, in-overthink ko na din. Iniisip ko yung mga pananim dito, yung mga alagang hayop, yung bahay, kung actually inaabot po talaga yung kubo eh. Medyo humupa na lang ngayon kasi humina na yung ulan. So ayun. Yun lang po yung update sa amin and sa Kambal. Safe po kami. So ayan, mga titas, mga mamis, mga tito, mga daddy. Ingat po kayo dyan. Ayan, magpapaalam na po kami and for your information po, and kami po ay ligtas, and I hope na ang mga family na salanta ay makarecover sa ganitong trahedya na nangyari. So ayun, bye bye po, God bless and see you soon, bye bye.